Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang panonood, please click mo na yan, James TV Manila. Anyway guys, wala nang bayad o libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright? Thank you very much po. So topic natin yan for today's reflection, mas makikilala natin ang Diyos kung tayo hihingi ng tawad at gabay sa Kanya. Sa kabila nun, marami ring challenges ang ating pagdadaanan. So, mahirap ito guys, lalo na yung perseverance na talagang tsatsagain natin. Tsatsagain natin dito sa lupa. So, marami kasi tayong pagdadaan ng problema na minsan, di ba, naiisip mo parang ano to, end of the world na ba? Sige, sobrang bigat, di ba? Hindi mo na halos makaya. Yung problema, parang wala ka nang nakikitang pag-asa sa buhay mo. So, huwag po tayo mawawala ng pag-asa kasi nga, sabi mismo natin Panginoon Diyos na magpakatatag kayo. Kasi marami talaga tayong pagdadaanan pagsubok nito. Hindi dito matatapos. Dahil ang pangako niya, hindi yan. Ang pangako ng ating Panginoon Diyos ay yung mag-sacrifice tayo dito, masunod ang kanyang kagustuhan, di ba? Maging matulungin, mapagpatawad, at huwag kalimutan magpasalamat sa Diyos. So, pagkatapos kasi ng lahat ng pagtitiis dito sa lupa, huwag ka nang bibigay kasi nga darating yung araw makakamit natin. So, maraming benefits. Marami mang pagsubok ngayon, talagang parte yan ng ating buhay na kailangan nating pagdaanan sa araw-araw nating pamumuhay. Kaya nga ayon kay Hebreo chapter 10 verse 36, sapagkat kailangan ninyo ang pagtitiis upang pagkatapos may sagawa ang kalooban ng Diyos ay matatanggap ninyo ang kanyang pangako. Guys, napakalinaw, di ba? Napakaganda ng mensahe. So, ang sabi niya, talagang kailangan natin magtiis dito sa lupa. Hindi naman sa lahat ng pagkakataon, guys, di ba? Siyempre, meron naman na makaginawahan tayo na natatamasa, di ba? Minsan, yan. Pero yung problema, talagang hindi mawawala. Nandyan yan. So, talagang kailangan natin magtiyaga sa buhay. Di ba? Kailangan natin magtiyaga, yung hindi man natin makamit dito yung financial blessing o kaya yung healing blessing. Di ba? Minsan yung iba nagkasakitan, naratay na hanggang sa hindi na nakarecover, hanggang sa namatay na. So hindi man nila nakuha yung kahilingan na yon, yung healing, pero kung nagtiyaga sila, nagtiis, naging masunurin sa Diyos, ay may naghihintay na reward. Ito yung buhay na walang hanggan. Ito yung eternal life na reward. Ito talaga yung pinangako ng Diyos na doon lahat talagang perfect life na tayo. Wala na tayong problemahin pa. So kung wala ka financial blessing ngayon, di ba? Marami sa ating mga kababayan, di ba? Na namatay na lang ng mahirap. Hindi yung nakaangat sa buhay, may mga kailangang obligasyon pa, iniwan na yung mga anak. Dahil nga, ganun talaga kasi kung oras mo na, sabi nga, oras mo na. So, ibig sabihin nun, hindi man natin nakuha lahat dito ang gusto natin, importante, naging masunurin tayo sa Diyos. Diba? Naging matiisin tayo. Yung suffering guys, at least na nakakain natin dalhin, alang-alang sa pagsunod sa Diyos. Kasi pagkatapos ng suffering, may pag-asa na, yung hope. Kasi hindi naman natin pwedeng i-shortcut ang buhay. Dadaan at dadaan tayo sa mga matinding pagsubok. Kagaya nga ni St. Paul, di ba? Kung nababasa niyo ang sulat ni St. Paul, marami rin siyang pinagdaan ng pagsubok. Nandiyan yung inampas na ng maraming beses, pinalo siya guys, kinulong siya, kinaladkad siya, hanggang sa namatay na siya. Ganon din sa mga ibang apostol, yung mga ibang sumunod kay Kristo, noong unang panahon, di ba, yung persecution, napakatindi.
Hinati pa yung mga katawan. Si St. Peter nga, di ba, pinako nakabaliktad. At marami pang sakripisyo yung kanilang ginawa para maglingkod sa ating Panginoon Jesus. So, yun ang kailangan natin gawin, yung faithfulness, pagtitiis, suffering, lahat yan. Kailangan natin pagdaanan at kailangan natin malagpasan sa ating buhay dahil lahat namang yan ay may hangganan. Hindi man natin makamit dito, namatay ka man ng mayaman, hindi mo man makakamit yung pangarap mo, pero mas maganda sabi kung makakamit mo. Just in case, maraming ganyan guys, namatay ng walang pera, di ba? Nakasakit na hindi na nakarecover, hanggang sa namatay na rin, may naghihintay naman na eternal life, na pangako ng ating Panginoon Diyos. So, yan ang ating ipagdasal sa ating Panginoon. Nabigyan tayo ng kalakasan, tibay ng loob para malagpasan natin ang lahat ng ito. Tayo manalangin. Panginoon Diyos, maraming salamat po sa paalala nito. Na minsan nawawalan po kami ng pag-asa dahil sa tindi, bigat ng dinaranas namin mga problema. Dahil dyan, hindi na po kami napagtiis, sumusuko na, pinag-iinahan na, Lord, tulungan niyo po kami malagpasan ng lahat ng. At sa kapatid natin nanonood sa aking vlog ngayon na may matindigang karamdaman, stage 4 cancer na, bedridden, di ba? At kahit anong uri pa ng karamdaman na nagpapahirap sa iyo, sa iyong katawan. Lord, i-bless niyo po ang kapatid namin. Iunat niyo po, Lord, ng inyong mapagpalang kamay, ang inyong mapagpagaling na kamay, Lord. Tanggalin niyo po kayong mga sakit sa katawan. At malala na, Lord, alam naman namin na walang imposible sa iyo. Ganon din po sa mga pamilyang nagkawatak-watak, nagkasira-sira. Paghilumin niyo po mga sugat, pagbikis-bikisin niyo po muli para sa kanilang pamilya. At sa financial blessing, Lord, i-bless niyo po kami lahat. Lalo-lalo na yung mga kapatid namin, walang-wala. Ito yung pamilya ng bigas, ng tubig, bayad sa ilaw, kuryente, bahay, pambili ng gamot, at kung ano-ano mo. I-bless niyo po ang aming hanap buhay para sa aming pamilya. So lahat ng ito iniling namin sa matamis na paan natin, Panginoon Jesus. Amen. God all be the glory. Sa kalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Thank you very much po.